Eto, sa usaping legal natin ngayong araw, hinarang at nakabanggaan ng ilang Chinese Coast Guard vessels ang barko ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Ilang milya ang layo sa Ayungin Shoal nitong nakaraang linggo, October 22. Ang barkong Onaiza May 2 ay nasa isang resupply mission para sa BRP Sierra Madre. Sa isang pahayag, sinabi ng National Task Force for the West Philippine Sea na ang provocative, irresponsible at illegal na aksyon ng Chinese Coast Guard ay banta sa kaligtasan ng crew ng barko ng AFP. Sinabi naman ng China na ang ginagawa nitong pagharang sa mga barko ng Pilipinas ay reasonable, lawful at professional at nasa Pilipinas ang responsibilidad sa naturang banggaan. Nauna nang nasangkot ang mga barko ng China sa mga insidente ng paggamit ng mga water cannons at laser laban sa mga barko ng Pilipinas. Kaugnay ng usapin niyang makakausap natin ang Director ng Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea ng UP Law Center, Professor J. Batong Bakal. Magandang umaga po, Professor J. Batong Bakal. Welcome po sa Usaping Legal. Kayo ay napapakinggan sa Radyo Pilipinas at napapanood na din po sa Free TV. Hello, good morning po sa inyo at sa lahat po ng nanonood at nakikinig. Magandang umaga po. Sir, paano nyo ho makakategorya ang pinakahuling insidenteng ito ng banggaan ho, no, sa pagitan ho ng mga barko ng Pilipinas at ng China? Well, ito po ay isang pagpatuloy nung kanilang ginagawa na pag-angkin. No? Talagang pinipilit nila na hindi na tayo makabalik dun sa ating lugar sa Ayungin Shoal. At parang binabantaan at tinatakot nga tayo para tayo daw ang kusang umalis doon sa sarili nating lugar sa Ayungin. Sir, sa isang pahayag ho, sinabi ni US President Joe Biden na kinikilala ng Amerika ang ironclad defense commitment nito sa Pilipinas at kahit anong pag-atake nga ho sa isang Filipino aircraft, vessel o armed forces ay sapat na para ma-invoke ang ating Mutual Defense Treaty. Paano kaya ito makaka-apekto sa ang statement ho na ito ni President Joe Biden sa nangyayaring tensyon sa West Philippine Sea? Well, yung pong statement ng United States President ay isa pang mensahe uli na pinanindigan nila ang Mutual Defense Treaty at kung sakaling babanatan nila ang ating mga puwersa doon sa Ayungin Shoal ay maaasahan ang kanilang tulong sa pagresponde. Pero sa kabila noon, kahit hindi pa naman umaabot sa ganong kataas na tensyon, dahil nga meron tayong Mutual Defense Treaty sa kanila ay parang isa rin yung pahiwatig na ang United States ay tutulong pa rin sa Pilipinas sa ibang paraan kahit na hindi ito nag-i-involve ng use of armed force kaya diplomatically, legally, economically, politically tutulong din ng US sa paghanap ng Pilipinas ng suporta sa kanyang posisyon at paninindigan niya doon sa kanyang sariling mga likas yamang dagat at sariling niyang lugar Sir, sa kabilang pahayag naman ho, sinabi naman ng China na dapat hindi makialam ang Amerika sa issue sa pagitan ng China at Pilipinas dahil hindi ito parte ng South China Sea dispute at hindi dapat suportahan ng Amerika ang mga illegal claims, sabi nga ho nila ng Pilipinas. Ano ho ang reaksyon nyo dito? Well, kalokohan po yun. In the first place, hindi po illegal ang claim ng Pilipinas. Ang illegal po dito ay yung sinasabi ng China na nasa kanila daw yung lugar na yon, na mayroon daw silang sovereignty doon, na mayroon daw siyang teritoryo doon sa Ayungin Shoal. Yun po ay walang katotohanan talaga. At nakakagalit nga dahil binabaligtad pa niya. Napatunayan na doon po sa South Chinese Arbitration na napanalo ng Pilipinas na wala pong karapatan ng China na angkinin ang lugar na yon, partikular yung sa Ayungin Shoal. Pangawala po, bakit po magiging walang pakialam ang Estados Unidos? Kaalyado po natin sila dahil nga po meron tayong Mutual Defense Treaty at meron din tayong mahabang history sa United States. Maganda man o hindi, meron po talaga tayong pinagsamahan, ika nga. At dahil doon, yung pagkakaibigan na yon ay isang lehitimong pwede nating gamitin para tulungan tayo, hingan natin ng tulong sa pagharap dito sa
pambabastos ng China sa ating soberenya. At pangatlo po, hindi rin po totoo na walang interes ang US at ibang bansa dito sa West Philippine Sea at South China Sea dahil obvious na yung pag-aangkin at agresibong mga hakbang ng China na pagbabanta, no? At pagpananakot sa mga ibang mas maliit na bansa na dapat sumunod na lang sa kanya. Yan po ay labag sa napagkasunduan natin sa United Nations na dapat ang mga dispute, ang mga hidwaan ay maresolba ng maayos, no, sa pamagitan ng negosasyon at hindi sa pagbabanta at paggagamit ng dahas. So mayroon din pong interes ang ibang miyembro ng international community kasama na ang US na manatiling matahimik, no, at mapayapa ang lugar na ito, no. So lehitimo lang na sila'y magkaroon din ng pakialam kung anong ginagawa ng China dito sa area na to ng South China Sea at West Philippine Sea. Malinaw ho yan, sir, no? Sa dami ho ng inihaing protesta ng Pilipinas laban na sa China, ano pa po ba yung maaaring gawin nito para may paglaban ng ating soberenya dito sa West Philippine Sea? Well, una po, no, pagpatuloy lamang itong ginagawa natin na pinapakita natin sa mundo kung anong tunay na mukha ng China pagdating dyan sa South China Sea at West Philippine Sea. Yung kanilang paggagamit ng pagbanta, yung ng dahas at pananakot, no? At yung parang siga sila dun sa lugar, ginagamit nila yung mga dambuhala nilang barko para sagasaan o kaya takutin ang ating mga marino at ating mga Navy and Coast Guard, no? Dapat isiwalat natin sa buong mundo yung totoong mukha ng China, no? Pagdating dyan sa issue na yan. Pangalawa, patuloy din natin paninindigan yung ating karapatan sa ilalim ng international law, no? Na napatunayan natin na talagang tayo naman ang nasa tama. At maraming bansa ang sumasang-ayon sa posisyon na yon, kabilang ng US, ang Japan, ang France, ang iba pang bansa sa European Union tulad ng Germany, ang Australia, ang Japan, at marami pang ibang bansa na nagpahayag na ng kanilang concern, no? Tungkol sa pangyayari dito at hinihikayat nila na ang China na dapat sumunod sa batas, sumunod sa international law at iwasan itong paggamit ng pagbabanta at dahas sa atin. In relation to that, sir, no, dati ho ang claim ho nila ay 9-dash line, ngayon 10-dash line na. Ano ho ang masasabi niyo ho dito? Well, pinapakita po nito, pinapatunayan nito na hindi talaga dapat natin payagan itong mga excessive claim nila, no? So yung 9 naging 10, pag kinabukasan magiging 11 na yan and 12, no? Lalaki lang yan, no? At isa pa, dati sinasabi nila katubigan lang daw nila, ngayon sinasabi nila teritoryo na nila at parang pinalalabas pa nila na bawal daw sa ilalim ng kanilang batas itong ginagawa ng Pilipinas. So sariling teritoryo o sariling lugar ng Pilipinas yan. So parang pinapailalim talaga nila ang Pilipinas sa kanilang batas. Hindi po tama yan. Yan po ang tinatawag na parang subjugation, no? Parang ina-under talaga nila tayo sa kanila na hindi po tama para sa mga sovereign na bansa, no? Na tutuunay na mayroong kasarinlan. Pinapailalim po nila tayo sa kanila na hindi naman po tama talaga dahil wala silang karapatan na gawin ito. Sir, may puwang pa po ba yung pakikipag-negosasyon sa China para sa pagtatatag ng isang code of conduct sa South China Sea matapos so ang insidenteng ito? Well, dahil ang Code of Conduct sa South China Sea ay isang negosasyon sa pagitan ng buong ASEAN at ng China, no? Yung lahat ng miyembro ng ASEAN at China, bali hindi natin siyempre ganun-ganun lang madadala yung buong ASEAN, no? Pero dahil nakikita ng ibang miyembro ng ASEAN ang asal ng China, no, siguradong lumiliit ang puwang para sa negosasyon kasi nakikita nila na kahit anong pag-usapan nila hindi naman nila mapagkakatiwalaan yung kabila, no? Babaligtad din sa mga kasunduan at hindi rin magtutugma ang gawa sa mga salita nila. Kaya dahil doon parang lalo sigurong humihirap na magkaroon ng isang tunay na code of conduct dyan sa South China Sea, no? Hanggat hindi talaga nagpapakita ang China ng sinseridad, no, na sila ay mapagkakatiwalaan sa mga kasunduan, ay lalabo lang po ang mga diskusyon doon. Eto ho, na talagang as the day goes by nga po, sabi nga nila talagang lumalala nga ho talaga yung pagiging agresibo ng China ho. Maraming salamat ho sa inyong oras, Professor J. Batongbakal. Welcome po at magandang umaga po uli sa lahat.
Si Professor J. Batong Bakal ang Director ng Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea ng UP Law Center. Sa pagbabalik ng usaping legal, tatalakayin naman natin ang mga paalala ng COMELEC sa darating na barangay at sangguniang kabataang elections ngayong darating na Lunes, October 30, 2023. Mag-text ng inyong mga tanong, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang usaping legal matapos lamang ng ilang paalala.